Tuwing alas 9 ng umaga, nagpupunta ang batang si Onad sa kanilang likod bahay. Doon siya pumipwesto sa ilalim ng puno kung saan naroon ang isang maliit na lamesa na gawa sa kahoy. Sa ibabaw nito ay merong mga halamang nakapaso. Agad na pinulot ng bata ang isang lata ng pintura at binuksan yon. Kinuha na rin niya ang brush na lumang-luma na at halos ubos na ang hibla. Nang maisawsaw niya ito sa pintura, hinawakan niya kagad ang isang basag na paso at agad itong kinulayan. Masaya ang araw niya kapag nagagawa ang bagay na yon tuwing umaga. Ang bata kasi ay mahilig sa mga halaman. Ang lahat ng mga halamang makikita sa kanilang bakuran ay tanim niyang lahat. At hindi lang siya basta nagtatanim. Ang mga paso ay kanyang inaayos at pinipinturahan. At hindi lang ito basta nagiging palamuti sa kanilang bakuran, kundi ibinibenta rin ng kanyang lola sa palengke at ang napagbibentahan ay kusa niyang ibinibigay sa matanda para pandagdag sa mga gastusin nila. Nang matapos ang isa, ay napangiti siya at nagsalita. Yes! 1 point na kagad! Sigurado ako makakatapos ako ng marami ngayong umaga. Ang ganda ng panahon eh. Pagkatapos ipatong sa tabi ng mga halaman ang nakulayang paso, muli siyang pumulot ng isa pa at muling nagpinta. Ngunit habang abala siya, bigla siyang nakarinig ng mga kaluskos mula sa kanyang likuran. Napaangat siya ng tingin at lumingon sa pinanggagalingan ng ingay. 3 bata ang papalapit sa kanya. Uy! Ano naman yan, Onad? Paso na naman ang hawak mo ah. Wala ka na bang ibang alam gawin kundi magkutingting ng ganyan? Para ka ng lola. Hehehe. Hindi nagsalita si Onad. Bumalik siya sa pagpipinta at di pinansin ang pangaasar sa kanya ng mga kapwa bata. Nagkunwari siyang walang narinig. Tama na yan. Hindi na yan maaayos. Sira na yan eh. Parang ikaw. Nanginig ang mga kamay ni Onad nang marinig ang sinabi ng bata. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot na unti-unti nang nabubuo sa kanyang dibdib. Kilala niya si Jomar at ang 2 kasama nito na si Dindo at Kaloy. Mga pasaway silang bata at palaging nang aapi ng kapwa. Hoy! Ano? Bingi ka ba ha? Ngunit hindi pa rin sila pinansin ni Onad. Aba, suplado ka na yata ngayong kuba ka. Mabilis na lumapit ang grupo ni Jomar at pumwesto ito sa harap ni Onad. Ang yabang mo ah. Ba't di ka na namamansin ha? Akala mo naman ang ganda-ganda ng ginagawa mo. Sa isang iglap, sinipa ni Jomar ang paso sa harapan niya. Lumipad ito at bumagsak. Mas lalong nabasag. Kasunod nito, sinipa rin niya ang lata ng pintura at natapon ang laman nun. Kumalat sa lupa. Napasinghap si Onad at nanlaki ang mga mata niya. Pero hindi siya nakapagsalita. Tahimik lang siyang nakatingin sa mga gamit na nasira. O ano? Anong masasabi mo ha, kuba? Bakit mo naman ginawa yun? Ano? Anong sabi mo? Ulitin mo nga. Wala akong narinig eh. Ang sabi ko, ba't mo naman ginawa yun? Biglang itinulak ni Jomar ang bata. Dahilan para mabuwal ito. Malakas na loob mo ah. Tinataasan mo na ako ng boses ah. Ano? Lalabang ka na ba? Hindi agad nakatayo si Onad. Nakatingin lang siya kay Jomar at sa mga kasama nitong bata. Naiiyak na siya, pero pilit pa rin niyang pinipigilan. Ang tigas mo ah. Akala mo yata kaya mo na ako eh. O ngayon, siguro naman eh, magtatanda ka na. Hindi pa rin sumagot si Onad. Pilit na pinipigilan ang kanyang emosyon. Sumagot ka! Kinakausap kita eh. Ano ha? Ano? Bumangon ka dyan kung gusto mo makatikim. Ilang beses na dinuro ni Jomar ang bata. Walang nagawa si Onad, kundi ang muling yumuko. Ayaw niyang ipakitang umiiyak siya,
dahil alam niyang mas lalo lamang siyang aasarin at pagtatawanan ng mga batang yon. Alam mo, nakakainis ang pagmumukha mo. Ang dapat sa'yo, di ka na lumalabas sa bahay mo eh. Di ka ba naaawa? Lagi na lang nasisira ang araw namin dahil sa pangit mong itsura. Lumingon sa kasama niyang mga bata si Jomar. Tinanguan niya sina Dindo at Kaloy at inginuso ang mga nasa ibabaw ng lamesa. Agad namang lumapit doon ang dalawang bata. Sige, basagin niyo lahat ng yan. Wag! Parang awa niyo na! Wag ang mga halaman ko, Jomar! Ilang beses na nagmakaawa si Onad, pero hindi talaga sila nagpapigil. Isa-isa nilang winasak ang mga paso at halaman. Tama na yan! Tama na! Huwag niyo sirain lahat! Parang awa niyo na, tama na! Ngunit walang nakinig sa kanya. Nag-uunahan pa ang tatlo sa pagbasag ng mga natitirang mga paso. Parang laro lang sa kanila ang ginagawa nila. Natulala na lamang si Onad. Hindi niya alam kung ano ang uunahin niyang sagipin. Muli siyang yumuko para pulutin sana ang isang paso na medyo basag pa lang. Pero huli na, sinipa ito ni Jomar at tuluyan na ngang nadurog. Ha! Ano ka ngayon? Ganyan ang nangyayari sa mga bagay na walang kwenta, Onad. Katulad mo! Nagtawanan na naman sila. Mas malakas, mas mapang-asar. Hanggang sa napaiyak na ng tuluyan si Onad. Uy! Ayan na! Umiiyak na siya! Ano ba kasing kasalanan ko sa inyo? Bakit niyo palagi na lang akong ginaganito? Wala! Trip lang namin. Bakit? May angal ka? Nilapitan ni Jomar si Onad at muling itinulak. Tumama ang likod ng bata sa ugat ng puno. Napasinghap siya pero hindi pa rin lumaban. Samantala, si Jomar naman ay napatingin sa kanyang mga kasama at nag-aya ng umalis. Okay, tara na. Tapos na tayo dito. Wala talaga tong silbing kuba na to. O paano? Aalis na kami, kuba ah. Bukas na lang ulit. Ayusin mo lahat yan para may sisirain ulit kami bukas. Hehehe, babayu! Umalis na ang mga bata at naiwan si Onad na mag-isa. Wala siyang nagawa kundi titigan ang mga nasira. Wala na ang mga halaman niya. Wala na rin ang mga paso. Pati pintura, ubus na. Nang medyo kumalma na siya, pinunasan niya ang mga luha gamit ang braso niya. Ayos lang to. Gagawa na lang ulit ako. Mas maganda pa. Tumayo si Onad at dahan-dahang inunat ang kuba nitong likod. Umaasa na maiibsan ang sakit nito mula sa kanyang pagkakatumba. Nakaramdam siya ng konting ginhawa, pero muling napabuntong hininga nang mapansing marumi na ang suot niyang damit. Agad niya itong pinagpagan. Ang batang si Onad ay ipinanganak na may diferensya sa likod. Maliit din siya at payat ang katawan kumpara sa mga batang kasing edad niya. Hindi siya madalas nakikihalubilo sa iba. Hindi rin siya nakikipaglaro. Palaging ilag at umiiwas sa karamihan ng mga tao. Siya kasi ang palaging tampulan ng mga tukso. Palaging pinagtatawanan at mainit sa mata ng mga batang bully tulad ni Jomar. Hindi siya marunong lumaban. Sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan niya, pinili niyang wag ipaalam ito sa kanyang tatay at lola. Walang kaalam-alam ang mga ito sa mga nangyayari sa kanya sa labas. At dahil laging nakukot siya at naapi, doon na lang siya naglalagi sa likod ng bahay nila. Halos lahat ng oras niya ay nagugugol sa pagtatanim, sa pagpipinta at sa pag-aalaga rin ng mga hayop. Ang mga ito ang itinuturing niyang kaibigan, mga kakampi sa mundo na tila walang lugar sa isang katulad niya. Ang batang si Onad ay wala na ring ina. Maaga siyang naulila. Namatay ito sa sakit 1 taon mula nang isilang siya.
Naiwan siya sa pag-aalaga ng kanyang lola at ng kanyang ama. Ang mabuti pa, lilinisin ko na itong mga basag na paso at sirang halaman. Baka mamaya dumating pa si tatay dito. Makita niya to tapos magtanong pa sa akin. Dahan-dahan siyang yumuko at pinulot ang mga basag na paso at halaman. Pero bigla siyang natigilan nang may mapansing gumagalaw sa may damuhan. Uy, mukhang may naligaw na namang hayop dito ah. Agad na lumapit si Onad sa parte ng bakuran nila na may maraming damo. Sa likod ng bahay nila, may bahagi talaga na madamo dahil malapit yun sa gubat. Hindi na bago sa kanya ang makakita ng mga ligaw na hayop sa lugar na yon. Ngunit nang makalapit siya, ay nag-alangan din siya nang biglang maisip na baka ahas o isang mabangis na hayop ang naroroon. Pumulot siya ng patpat para pang depensa kung sakaling may umatake sa kanya. Maingat niyang hinawi ang damo. Pagkatapos ng ilang sandali, may nakita siyang gumagalaw. Marahang-marahan, isang pagong. Tahimik itong gumagapang sa damuhan. Maliit lang ito, pero agad niyang napansin na kakaiba ang itsura. Ang bahay nito ay parang kulay ginto at kumikislap kapag tinatamaan ng araw. Napanganga si Onad sa gulat at tuwa. Napaluhod pa siya sa tabi ng pagong para mas mapagmasdan pa ito ng mabuti. Wow! Ang ganda-ganda mo naman, Pagong! Ngayon lang ako nakakita ng katulad mo. Maingat na pinulot niya ang pagong at nilagay niya yon sa kanyang palad. Magaan lang ito. Mas lalo niyang napansin ang makintab nitong bahay. Parang may mga maliliit na piraso ng ginto. Sa mga oras na yon, hindi maipaliwanag ni Onad kung ano ang kanyang mararamdaman. Parang biglang bumagal ang oras. Bigla ding tumahimik ang kapaligiran. At sa sandaling lumabas ang ulo ng pagong na parang tinitignan siya. Biglang kumislap ang bahay nito. Naglabas ito ng isang nakakasilaw na liwanag at binalot nito ang buong katawan ni Onad. Hala! Ano to? Napaiktad siya dahil sa gulat, pero hindi naman siya nasaktan. Parang may mainit lang na pumasok sa kanyang katawan. Nang mawala ang liwanag, muli siyang napatingin sa pagong. Normal na uli ito at parang walang nangyari. Ano nangyari? Binabangungot ba ako? Panaginip lang ba to? Pasimple niyang kinurot ang kanyang braso. Aray! Aray ko! Nasaktan ako. Ibig sabihin, gising ako. Muli niyang tinitigan ng pagong at napansin niya na may nakaukit sa bahay nito. Hindi niya alam kung ano yon dahil tila maliliit na simbolo yon, parang bilog at iba pa. Ano kaya tong nakaukit dito? Saka para saan? Bakit inukita nila ang bahay mo? Kawawa ka naman. Dahan-dahan niyang hinaplos muli ang mga ukit gamit ang kanyang daliri. Nang magalaw niya ito, isang bahagyang liwanag ang muling lumabas mula sa mismong ukit. Napaatras na naman siya ng kaunti. Hawak pa rin ang pagong. Hala! Ang astiga! Totoo nga! Umiilaw ka nga! Biglang napangiti si Onad. Imbis na magtago o matakot, natuwa siya sa tila pagpapakitang gilas sa kanya ng pagong. Biglang gumaan ang kanyang pakiramdam. Nalimutan niya ang lungkot at sakit na nararamdaman niya. Maliban kasi sa hilig sa paghahalaman, ay gustong-gusto din niya ang pag-aalaga ng mga hayop. Sadyang malambot ang puso niya sa mga ito, lalo na yung mga nangangailangan ng pagmamahal at pagkalinga. May isa siyang ibon na napulot niya. Bali ang pakpak nito, kaya inalagaan niya araw-araw hanggang sa muling lumakas. May pusa rin siya na si Mingming at may tuta din siya na ang pangalan naman ay Bantay. Meron pa siyang 2 alagang kuneho na nilagay niya sa isang kulungan sa gilid ng bahay nila.
Ang mga hayop na ito ang nagiging kalaro niya tuwing sasapit ang hapon. Kaya naman, nang makita niya ang pagong, inisip kagad niya na may madadagdag na namang kaibigan sa munti niyang mundo. Sige, halika na Pagong. Iuuwi na kita. Gagawa ko ng bahay mo. Naglakad na siya pabalik sa bahay nila. Ngunit napansin niyang dumating na ang kanyang ama na si Mang Karding. Naglalakad ito palapit sa kanyang kinaroroonan. Agad nitong napansin ang hawak niyang pagong. Ano yan? Pagong? Opo, Tay. Kukunin mo na naman yan, anak. Ang dami mo ng alaga. May aso ka na, may pusa, may ibon, may kuneho. At may butiki pa sa kwarto mo. Napakamot sa ulo niya si Onad at tumango. Bahagyang ngumiti na parang nahihiya. Tay, hindi ko naman po alaga yung butiki na yun eh. Kusa lang po yung nandun eh. Hindi ba? Akala ko kasi alaga mo eh. Ang dami na kasi. Pero anak, saan ba galing ang pagong na yan, ha? Dun po, Tay. Sa may damuhan po. Nakita ko lang. Aba, talaga? Baka naman may nagmamay-ari na niyan, anak. Baka magalit yung may-ari niyan. Wala naman po siguro, Tay. Kasi po, sa palagay ko, galing po to dun sa gubat eh. Tignan niyo po, oh. Parang nga po siyang nangihina eh. Parang may sakit. Kaya kukunin ko po muna siya at aalagaan ko po para lumakas. Ay nako anak. O sige, pagbibigyan kita ngayon pero dapat matutunan mo na hindi lahat ay dapat mong kunin. May mga hayop na kailangan pabayaan na mamuhay sa kanilang sariling tahanan. Naiintindihan mo ba ako, anak? Opo, Tay. Pero hindi ko po kasi matiis minsan eh. Lalo na po kapag nakakita po ako ng may sakit na hayop. Para po kasi silang nakikipag-usap sa akin eh. Parang naririnig ko po ang boses nila na nangihingi po sila ng tulong. Kaya ayun, di ko po maiwasan na hindi po sila kunin. O sige. Yan ang gusto mo eh. Pero ikaw ang magpapakain dyan, ha? Hindi ako makikialam sa pag-aalaga mo niyan. Wala pong problema, Tay. Kayang-kaya ko po siyang alagaan. Ako pong bahala sa kanya. O sige. Ay, Tay, hindi niyo po ba napapansin? Parang may kakaiba po sa pagong na to. Para po siyang isang espesyal na hayop. Napakunot ang noo ni Mang Karding sa sinabi ng kanyang anak. Wala naman siyang nakikitang kakaiba sa pagong na yon. Maliit lang, maitim ang balat at may matulis na nguso. Ano ka mo, espesyal? Aba, paano mo naman nasabi yun, anak? Di niyo po ba nakikita, Tay? Ito po, oh. Meron po siyang ukit sa likod. Lumapit si Mang Karding at maingat na tinignan ang likod ng pagong. Totoo nga, may mga kakaibang linya at hugis siyang nakita. Aba, oo nga no. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong pagong ah. Saglit silang natahimik. Pinagmasdan lang nila ang pagong habang dahan-dahan itong gumagalaw. Napansin ni Mang Karding na hindi ito nagtatago sa loob ng bahay nito. Tila sanay na sa mga tao. Ano po kayang ibig sabihin nito, Tatay? Hindi ko alam, anak eh. Pero may kilala akong kayang magbasa ng mga sinaunang sulat at simbolo. Sino po? Ang lola mo. Hintayin mo siya mamayang tanghali. Pagka-uwi niya galing sa palengke. Nako, sinasabi ko sa iyo, anak, maraming alam yun. Sigurado akong mababasa niya to. Nang marinig ni Onad ang sinabi ng kanyang ama, bigla siyang nakaramdam ng pananabik. Napatingin siya sa malayo. Tila inabangan na kagad ang pagdating ng matanda. Si Lola Milagros ay ang ina ni Mang Karding. Siya ay 65 taong gulang na, pero malakas pa rin at nananatiling matalas ang isip. Marami itong alam na mga bagay. Ayon sa kwento mismo ng matanda, lumaki siya sa piling ng kanyang mga magulang na albularyo at mananambal. Bata pa lang daw siya, sanay na siya sa mga halamang gamot, orasyon at mga ritual. Isa sa mga natutunan niya noon
ay ang pagbasa ng mga sinaunang sulat at simbolo. Yung iba ay nakasulat pa sa Latin o kaya'y baybayin na ginagamit pa ng mga ninuno natin. May mga luma rin siyang espesyal na aklat na itinatago sa baul sa ilalim ng kanyang kama. Sa kanilang bahay, may isang silid na parang maliit na aklatan. Puno yun ng mga lumang libro at papel. Doon madalas tumambay si Lola Milagros kapag wala sa palengke. Mahilig din siyang magsulat ng mga panaginip, mga kakaibang pangyayari at mga palatandaan na ayon sa kanya ay galing sa kalikasan. Mga babala o kaya naman ay mga mensahe. Isinusulat niya ang lahat ng mga yon sa kanyang lumang kwaderno. Samantala, hindi naman mapakali si Onad sa kanyang kinatatayuan. Makikita pa rin ang kasabikan sa kanyang mga mata. Sana po, dumating na kagad si Lola. Nako, wag mong hintayin ng ganyan ng lola mo. Baka lalo ka lang mainip. Sige po. Tatalikod na sana si Mang Karding para pumasok sa kanilang tahanan. Pero napansin niya ang tila binagyong halaman ng kanyang anak. Oh, teka. Ba't ang kalat dito? Saka bakit parang nasira ang mga halaman mo? Si Bantay bang may kagagawa nito? Tay, ano po kasi? Opo. Si Bantay nga po. Bahagyang kumunot ang noo ni Mang Karding, pero hindi na siya nagtanong pa. Tumangulang siya sa katahimik na tumalikod at nauna nang pumasok sa kanilang tahanan. Naiwang nakatayo si Onad sa labas. Tahimik lang. Ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Alam niyang nagsinungaling siya. Hindi si Bantay ang may kagagawan, pero wala siyang lakas ng loob para ikwento sa kanyang ama ang buong katotohanan na pinagtulungan siya ni na Jomar at ng mga kalaro nito na sinira nila ang kanyang mga halaman at paso. Naglakad na siya palapit sa lugar kung nasaan ang mga alaga niyang kuneho. Sandali niyang ibinaba ang pagong at naghanap ng isang batya. Nilagyan niya ito ng mga tuyong dahon at doon niya inilagay ang pagong. Sandali ka lang dito ha. Gagawa ko ng mas maayos na bahay para sa'yo. Habang pinanonood ang bagong alaga, bigla niyang naisipang bigyan ito ng pangalan. Nag-isip siya ng pangalang babagay sa kakaibang liwanag na ipinakita nito. Isang bagay na may kinalaman sa ginto at liwanag. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip, napili niya ang pangalang Sinag. Tahimik na muling naglalakad si Onad, ngunit bago tuluyang lumayo sa pansamantalang tirahan ni Sinag, ay siniguro muna niyang ligtas at maayos ang batya. Lumapit siya ulit at hinugot ang isang malinis na panyo sa kanyang bulsa. Ikinumot niya yon kay Sinag. Pumasok na siya sa kanilang bahay. Hapon na nang marinig ni Onad ang tunog ng tricycle na tumigil sa harap ng bahay nila. Napatalon siya nang dahil sa labis na tuwa. Yun! Ayos! Dumating na si Lola ko! Dali-dali siyang tumakbo palabas upang salubungin ang kanyang Lola Milagros. Bitbit ng matanda ang ilang bayong ng gulay at isda mula sa palengke. Medyo pawisan at hingal ang matanda, ngunit napangiti ito nang makita ang kanyang apo. Lola! Lola, dali po! Meron po akong ipapakita sa inyo! Masiglang bungad ni Onad habang kinukuha ang isang bayong mula sa matanda. Aba, bakit parang sabik na sabik ka na naman, Onad? May kalokohan ka na namang gagawin, ano? Hindi po kalokohan, Lola. Alam niyo po ba, may nakita po akong isang kakaibang pagong po. Ano ka mo? Pagong? Nang maibaba nila sa kusina ang mga bayong, agad na hinila ni Onad ang kanyang lola papunta sa gilid ng kanilang bahay. Ipinakita niya ang batya kung saan nakalagay ang alaga niyang pagong na si Sinag. Hindi nakaimik ang matanda nang makita ang pagong.
Unti-unti itong lumuhod at pinulot ito. Pinagmasdan niyang mabuti ang bagong alaga ng kanyang apo at halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Nanlaki ang kanyang mga mata habang lumalalim ang titig niya sa gintong likod ng pagong. Onad apo, saan mo nakuha ito? Ikinuwento niya sa kanyang lola ang buong pangyayari na natagpuan niya ito sa may damuhan. Biglang dumating si Mang Karding at nilapitan ang dalawa. Agad niyang nakita na hawak ng kanyang ina ang pagong. Talagang sabik na sabik kang ipakita yan sa lola mo, ha? Opo, Tay. Gustong-gusto ko na po kasing malaman kung anong meron po kay Sinag eh. Ano ka mo? Sinag? Opo, Tay. Yun po ang pangalan na ibinigay ko po sa kanya. Ganun ba? Inay, ano po bang nakikita niyo dyan sa pagong na yan? Ano po bang klaseng pagong yan at itong apo niyo po tila manghang-mangha? Di pagong. Isang pagong na kulay ginto ang bahay. Inay naman, anong ginto? Asan ang ginto dyan? Isang pangkaraniwang pagong lang naman yan, ah. Manahimik ka nga dyan, Karding. Hindi lahat ng bagay ay nakikita ng mata ng mga taong gaya mo. Napakamot ng ulo si Mang Karding. Tinignan niya ang pagong. Pero tulad ng dati, ganun pa rin ang itsura nito. Walang pinagkaiba sa mga nakikita niyang ordinaryong pagong sa ilog. Dalawang uri ng nilalaglang ang makakakita ng tunay na anyo ng ganitong uri ng hayop. Una, ay ang mga taong may mabubuting puso at may kakayahang makita ang hindi nakikita ng ordinaryong mata. At ikalawa, ang mga nilalang na masama na kayang makaramdam ng panganib at kapangyarihang posibleng maging banta sa kanila. Ano kanyo? Mga taong may mabubuting puso? Aba, ibig sabihin ba nun hindi ako mabuti? Kaya di ko nakikita na ginto ang bahay niya. Hindi naman sa ganon. Mabait ka naman, anak. Kaso ang linya mo, hindi katulad ng sakin. Ibang landas ang tinahak mo. Mukhang hindi ikaw ang magmamana ng pagkaalbularyo sa lahi natin. Ngumiti siya at tumingin kay Onad, na noon ay tahimik lamang na nakikinig. Pero itong si Onad, iba ang pakiramdam ko sa batang ito. Pakiramdam ko, siya na ang susunod sa aking yapak. Sigurado po ba kayo dyan, inay? Oo naman, dahil ang pagong na ito ay mukhang hindi lang basta niya nakita. Mukhang naakit ito sa apo ko. Ibig sabihin may koneksyon. May layunin at yun ang aalamin natin. Talaga po, Lola? Bakit naman po ako? Di ba mas tama po kung sa anak niyo po ipapamana ang mga kaalaman niyo kung sakali? Hindi ganun yun na po. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay sa anak ipapasa. Kung minsan, ang tadhana o ang kalikasan ang pumipili ng tamang tagapagmana. At dahil sa pagong na to, alam ko na ikaw na ngayon, apo. Lumingon si Onad sa kanyang ama. Nahihiya pero may halong tuwa ang mga mata. Tay, okay lang po ba? Aba, siyempre naman anak. Kung yan ang kapalaran mo susuportahan kita. Pero wag mong pababayaan ng pag-aaral mo, ha? Yun lang kasi may papamana ko sa iyo, anak. Gusto ko makapagtapos ka ng pag-aaral. Opo, Itay. Lola, may napansin pa pala po ako sa pagong. Tignan po nyo. May nakaukit po ng mga simbolo dyan sa mismong bahay niya. Agad na sinipat ni Lola Milagros ang mga ukit na sinasabi ng kanyang apo. Muli siyang napakunot ng noo. Kumabog bigla ang kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang tumayo at agad na inutusan ang kanyang apo. Tara na muna sa loob. Isama mo ang pagong. Pumasok sila sa bahay. Dumiretso sila sa sala. Bitbit ni Onad ang pagong, samantalang nakasunod naman sa kanya ang kanyang ama. Pagdating sa loob,
ay biglang inutusan muli ni Lola Milagros si Onad na kunin ang lumang baul nito sa ilalim ng kanyang kama. Agad namang sumunod ang bata. Mabilis na nakabalik si Onad at inilagay sa paanan ng kanyang lola ang sinasabing baul. Maraang binuksan ito ng matanda at inilabas mula rito ang isang makapal at madilaw na aklat. Sa kabila ng kalumaan ay buo pa rin ang bawat pahina. Binuksan ito ni Lola Milagros sa gitna. Huminto siya sa pahina kung saan naroon ang isang lumang salaysay tungkol sa mga nilalang na tinatawag na tagapangalaga ng liwanag. Lola, ano po bang babasahin nyo? Naalala ko kasi ang kwento na nabasa ko nung maliit pa ako. Tungkol ito sa isang pagong na kulay ginto. At sa palagay ko, ang kwento na yon ay totoo. At yung pagong na yon, itong si Sinag. Talaga po? Ganun na po siya katanda? Apo, ang mga nilalang ng kalikasan tulad ng mga diwata, engkanto at iba pa, hindi sila sumusunod sa oras na alam natin. Ang isang taon para sa kanila, pwedeng isang siglo na sa atin. Aba, ganun po pala yun. Pero bakit po siya napunta sa damuhan? Parang nawawala po siya kasi nung nakita ko eh. Hindi, Apo. Tulad ng sinabi ko kanina, may dahilan kung bakit siya lumapit sa'yo o kung bakit siya nagpakita. Maaaring may ipagkakatiwala siya sa'yo. Napatingin si Onad sa pagong. Hindi niya masyadong maintindihan ang sinasabi ng kanyang Lola Milagros. Sinag, ano ba yung gusto mong ipagawa sa akin? Biglang kumislap ng bahagya ang bahay ni Sinag. Sapat na ang liwanag na yon para mapansin ni Onad. Lola, nakita niyo po ba yun? Oo, Apo. Nakita ko. Kung ganyan ang ipinapakita niya, hindi na ako nagtataka. Hindi nga siya isang ordinaryong pagong. Ibinaling ni Lola Milagros ang kanyang paningin sa pahina ng aklat. Heto, Apo. Pakinggan mo itong mabuti para malaman mo kung ano talaga ang alaga mong si Sinag. Agad na sinimulang basahin ng matanda ang nilalaman ng aklat. Noong unang panahon, may mga nilalang na isinilang mula sa mismong sinapupunan ng kalikasan. Sila ang tinatawag na tagapangalaga ng liwanag o mga aninaw. Sila ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng buhay at kamatayan. At kapag isa sa kanila ang namatay, muli silang isisilang sa anyo ng isang hayop. Kadalasan sa isang hayop na mahina sa paningin ng mga tao. Tulad po nitong pagong, Lola. Ibig sabihin, Lola, si Sinag ay dati palang aninaw. Isang elemental na tagapangalaga ng liwanag. Pero, bakit po siya nagpakita? Ayon dito sa libro, ang isang aninaw ay nagpapakita lang sa tao kapag gusto niyang ilipat dito ang kapangyarihang matagal nang nawala o nakatago. Kasi ang mga aninaw, Apo, kapag isinilang silang muli bilang isang hayop, ibig sabihin nun, hindi nagagamit ang kapangyarihan nila. Pero may kakayahan silang ipasa ito sa isang taong karapat-dapat. Taong karapat-dapat? Ako po ba yun? Karapat-dapat po ba ako, Lola? Oo, Apo. Yun na nakasulat dito. Pero makinig ka muna. Kapag daw nagpakita na siya sa isang tao, ibig sabihin, handa na nga niyang ipasa ang kapangyarihan sa isang taong pinagkakatiwalaan niya. Pero maibibigay lang niya ito kapag tuluyan na siyang namatay. Nang marinig ni Onad ang sinabi ng kanyang Lola Milagros, tila biglang bumigat ang kanyang pakiramdam. Napatingin siya kay Sinag. Hindi siya makapaniwala na agad itong mawawala sa kanya. Pero Lola, ayoko po mawala siya. May magagawa po ba kayo para
para mapahaba pa po ang buhay niya? Wala na tayong magagawa ron, Apo. Dumating na ang hangganan ng kanyang buhay at hindi na natin mapipigil yon. Huwag kang malungkot, Apo. Isipin mo na lang na gusto niya ito kasi makakapagpahinga na siya. Pero Lola, mababawasan naman po ang kaibigan ko. Masakit po yun sa akin. Apo, lumabas ka ng bahay. Marami kang pwedeng maging kaibigan. Mga batang katulad mo. Pwede kang makipaglaro sa kanila, makipaghabulan at kung ano pa gusto mong gawin. Huwag kang magkulong dito sa bahay, Apo. Pero Lola, ayaw po kasi nila sa akin eh. Ano? Sino bang may ayaw sa'yo? Yung mga bata po. Ayaw po nila kasi kuba po ako eh. Tinatawag po nila akong pangit, walang silbi, at saka kung ano-ano pa pong mga masasakit na salita. Sa sinabing yun ng bata, biglang napatayo sa kanyang kinauupuan si Mang Karding na kanina ay tahimik lang na nakikinig sa usapan nilang maglola. Ano ka mo? Sinabi nila sa iyo yun, anak? Abay, mga lokong bata yun ah. Sino-sino mga yan? Sabihin mo sa akin at pagkukutusan ko. Magtigil ka nga. Anong kukutusan ang sinasabi mo? Abay, tuturuan mo pa ng mali itong apo ko. Dapat ikaw ang maging ehemplo. Humilahong ka nga muna, Karding. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos ng desisyon, lalo na't mga bata yan. Opo, inay. Nandun na nga tayo. Alam ko naman yun eh. Naiinis lang po ko. Hindi ko alam na tinatawag pala nila ng ganun ang aking anak. Aba, ba't naman kasi hindi ka nagsasabi sa akin, anak eh? Sana ipinaalam mo kagad sa amin ang lola mo para nasolusyonan natin kagad. Ayoko po kasi kayong bigyan ng alalahanin, Tay eh, Lola. Eh kung ganun po ang tingin nila sa akin, tanggap ko naman po eh. Saka, totoo naman po yun. Sanay na rin po ako. Aba, mali yun. Hindi dapat ganun, anak. Wala naman na po akong magagawa eh. Kung wala talaga akong halaga sa kanila. Anak, hindi nasusukat sa itsura ang halaga ng isang tao. Ang tunay na ganda, nasa puso, nasa asal at nasa tapang mong tumayo kahit ilang beses ka pang ibagsak. Ganun po ba, Tay? Oo naman, anak. Pero ito'ng tatandaan mo, ha? Kung ano man ang pagdaanan mo, palagi kaming nandito ng lola mo. Opo, Itay. Tatandaan ko po. Mabait kang bata, anak. Huwag mong hayaan na ang tingin ng ibang tao ang magdikta ng halaga mo. Tama ang tatay mo, Onad. At siguro, ito na rin ang simula. Ang simula ng pagbabagong matagal nang hinihintay sa buhay mo. Dahil hindi lang basta kapangyarihan ang ibibigay ni Sinag sa'yo, kundi pagkakataong ipakita sa mundo kung sino kan talaga. Tahimik na yumakap si Onad sa kanyang ama at lola. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang magkaroon ng mga totoong mga kakampi. Oh, bago tayo mag-iyakan dito, may kailangan pa tayong malaman. Ano po yun, Lola? Kailangan nating malaman kung paano mapupunta sa'yo ang kapangyarihan nitong si Sinag. Saglit na nag-isip ang bata. Maya-maya ay ikinuwento niya kung paanong binalot siya ng liwanag at naramdaman niyang mainit na pakiramdam. Napatingin si Lola Milagros sa kanyang apo. Seryoso ang mukha nito. Mainit na pakiramdam? Ibig sabihin nun, merong mutya. Mutya po? Oo, kapag ang liwanag ay may kasamang init na parang apoy, pero hindi nakakapasok, madalas ay senyalis yon na may mutya. Maaaring itinanim na sa'yo, o baka naman ibibigay pa lamang. Hindi pa siguro ibinibigay sa akin, Lola. Pero yung mga simbolo dyan po sa bahay niya, baka may ibig sabihin po. Baka nandyan po yung clue, he? Oo nga naman, tama ka po. Sige, babasahin ko kung anong ibig sabihin ng nakasulat sa likod niya. Hinaplos ni Lola Milagros ang bahay ng pagong.
Ilang sandali pa, nagliwanag ang gitnang bahagi nito. Isang hugis bilog na tila mata. Kumikislap sa ginintuang liwanag. Narito nga ang selyo. Tunay ngang ito ay isang alinaw. Ano pong ibig sabihin ng selyo, Lola Milagros? Ito ay katunayan na isa nga siyang elemental. At ang selyong ito, Onad, ay naglalaman ng mensahe kung paano natin makukuha ang mutya. Ibig sabihin, hindi ko siyang ibibigay sa atin ang kapangyarihan. Kailangan itong kunin sa paraang sinasang-ayunan ng kalikasan at ng espiritu ng tagapangalaga. Kinuha ni Lola Milagros mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na salamin na hugis buwan. Itinutok niya ito sa liwanag mula sa selyo at unti-unting naging malinaw ang lahat ng mga titik na naroon. Sa paningin ng matanda, tila nakalutang ang mga letra sa hangin, parang sinusulat ng di nakikitang kamay. Tinitigan ni Lola Milagros ang mga simbolo, pumikit at bumulong sa sarili. Nang dumilat ang matanda, binigkas niya ng malinaw ang kahulugan ng mga ito. Sa ilalim ng tahanang iniwan ng buhay, doon nahihimlay ang liwanag na magbubukas sa panibagong daan. Sa tamang oras, ang karapat-dapat ay gigisingin ng lakas mula sa nakalipas. Napakunot sa ulo si Onad. Kahit malinaw ang pagkakabigkas ng kanyang lola, hindi pa rin niya lubos maunawaan. Ano pong ibig sabihin nun, Lola? Ibig sabihin lang doon, nasa bahay ng pagong ang mutya at makukuha mo lang ito kapag wala na si Sinag. Muling bumalot ang katahimikan ng mga sandaling yon. Maging si Mang Karding ay hindi na nakapagsalita. Ramdam nilang lahat ang bigat ng pangungusap na yon. Sa mga sumunod na sandali, unti-unting bumalik sa normal ang lahat. Nawala na ang liwanag, ngunit ang lungkot sa mga mata ni Onad ay hindi nawala. Malungkot siya dahil sa isiping wala na talaga siyang magagawa sa nakatakdang kamatayan ng kanyang bagong kaibigan. Kinabukasan, pagmulat pa lang ng mga mata ni Onad, ang una niyang naisip ay ang kanyang alagang pagong na si Sinag. Agad siyang bumangon at lumabas ng bahay. Namitas siya ng ilang piraso ng tangkay ng kangkong, saka siya lumapit sa bahay ni Sinag. Sinag! Sinag, magandang umaga! Lumuhod siya at inayos ang mga dala niyang pagkain para sa pagong. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, tila binati rin siya ng pagong. Lumabas ang ulo nito mula sa ilalim ng bahay nito at tumingala sa kanya, para bang nakikinig at tumutugon. Mabuti naman at di ka umalis, Sinag. O hito ng pagkain mo. Damihan mo para kahit papano lumakas ang katawan mo. Para matagal pa tayong magkakasama. Dahan-dahang inilapag niya ang pagkain sa harap ng pagong. Lumapit si Sinag at unti-unting kinain ang mga dahon. Napangiti naman si Onad. Ayan, sige damihan mo pa Ganyan nga. Nakakatuwa ka naman talaga, Sinag. O siya, kain lang ng kain Maiwan na muna kita. Tatayo na sana si Onad para gumawa ng iba pang gawaing bahay dahil alam niya na sa oras na yon ay nakaalis na ang kanyang ama. Nasa bukid na ito at inaasikaso pa rin ang kanilang pag-aani. Samantalang ang kanyang lola naman ay nasa palengke na. Pero natigilan siya nang biglang may marinig na kaluskos mula sa kanyang likuran. May kasunod pa itong mahinang hagikgik. Dahan-dahang lumingon si Onad at nakita niyang papalapit na naman sa kanya ang tatlong batang ayaw na ayaw niyang nakikita tuwing umaga. Ang grupo ni na Jomar. Kayo na naman? Oh, ba't parang nagulat ka? Di ba sabi namin kahapon babalik kami ngayon? Oh, nasaan na yung mga paso mo? Sisirain na ulit namin yon. Tumingin sa paligid si Jomar at natanaw niya na naroon pa rin sa lupa ang mga basag na paso.
Nakakalat pa rin ang mga nasira at nalantanang halaman. Kumunot ang noo nito. Tila nagtataka. Hala! Bakit hindi mo inayos? Ano kasi? Biglang nabaling ang paningin ni Jomar sa batya at nakita nito ang pagong. Tumaas ang kilay nito at biglang napangisi. Uy! Ang cute naman ng pagong mo. Pwede bang akin na lang yan? Bigla siyang lumapit at yuyuko na sana para abutin si Sinag. Pero biglang iniharang ni Onad ang katawan nito at itinulak si Jomar palayo. Huwag mo siyang gagalawin! Nagulat si Jomar sa inestangyo ni Onad. Hindi niya inaasahang lalaban ito sa kanya. Sanay siya na kapag tinatakot nila ito, yuyuko na lang si Onad at mananahimik. Pero iba sa oras na yon. Iba ang nakita niya. Hindi lang basta pumigit na si Onad. Nakita niyang nakakuyom ang kamao nito, tapos ay nakatitig sa kanya ng derecho. Nang makabawi sa gulat, lumapit si Jomar. Ayaw niyang padaig kay Onad. Agad niyang pinanlakihan ito ng mata habang hinahampas-hampas ang sarili niyang palad gamit ang kanyang kamao. Parang pinaparamdam kung ano ang susunod na mangyayari. Aba! Matapang ka na ngayon ah! Lalabang ka na? Gusto mo suntukan tayo? Hindi sumagot si Onad, ngunit imbis na umatras, ay humakbang din siya ng palapit. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang tapang niya, pero alam niyang tama ang kanyang ginagawa. Kailangan niyang ipagtanggol si Sinag. Biglang itinulak siya ni Jomar sa balikat, dahilan para siya ay mapaatras ng bahagya. Pero mabilis din siyang bumalik sa kanyang pwesto. Mabilis siyang gumanti at itinulak din niya si Jomar. Mas malakas, mas palaban. Natumba si Jomar. Agad na nagkatinginan ang dalawang bata nitong kakampi. Hindi sila makapaniwala sa pinakitang tapang ni Onad. Pero dahil ayaw mapahiya ng lider nila, agad itong tumayo at gumanti ng isang suntok. Tumama ito sa balikat ni Onad. Napangiwi ang bata pero hindi umiyak o umatras. Gumanti siya ng suntok sa sikmura ni Jomar. Napaubo ang bully. Susundan pa sana niya ito ng isa pang suntok, pero tumulong na kagad sina Dindo at Kaloy. Hinila ni Dindo ang t-shirt ni Onad at itinulak siya pabagsak sa lupa. Napatihaya si Onad pero pilit siyang bumabangon. Ngunit hindi siya makabangon. Naging sunod-sunod na ang pag-atake ng tatlong bata sa kanya. Sinipa siya ni Kaloy at maya-maya pa ay sinakyan na siya ni Jomar at pinagsususuntok sa muka. Ano ha? Ano? Lalabang ka pa? Ito ang bagay sa'yo! Tama na! Tama na! Tumigil na kayo! Tama na! Kanina tapang-tapang mo ha? Sige! Lumaban ka pa! Ayoko na! Tama na! Tumigil na kayo! Umalis sa ibabaw si Jomar at ipinagpag sa hangin ang kanyang mga kamao. Nagtawa na naman ang tatlo. Ha! Kala mo ha? Wala ka naman pala eh. Akala mo kung sinong matapang. Lampa ka pa rin, oy! Hindi ka uubra sa amin. Lalo na sa akin. Muli niyang sinuntok si Jomar sa panga. Dumaloy ang dugo sa gilid ng kanyang labi. Nasaktan siya, pero hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Pinilit niyang tumayo kahit na nanlalambot pa ang kanyang mga tuhod. Patuloy sa pagtawa ang tatlo. Maya-maya pa ay napatingin si Jomar sa batya kung saan naroon ang pagong na si Sinag. Naglakad siya palapit dito at akmang dadamputin ang pagong. Akin na to ha? Ngunit bago pa niya tuluyang madampot si Sinag, ay kinagat ng pagong ang daliri niya. Aray! Aray ko! Napaatras si Jomar. Hawak-hawak ang daliring nakagat ni Sinag. May dugo ito. Hindi lang sakit ang naramdaman niya. Nanigas at nanginig din ang katawan niya dahil sa naramdamang kuryente nang kinagat siya ng pagong. Napatitig siya sa kanyang kamay. Anong nangyari? Anong klaseng pagong yan? Ba't ako na kuryente?
Natigilan ang mga kasama niyang bata. Nanlalaki ang mga mata nila sa nakita. Samantala si Onad ay mabilis na lumapit kay Sinag. Kinuha niya ito at inilagay sa ilalim ng kanyang mga bisig. Hindi mo na siya makukuha. Kahit bugbugin niyo pa ako, hindi ko siya ibibigay sa inyo. Habang nagkakagulo ang apat, biglang lumitaw sa bandang gilid ng kanilang bahay si Mang Ponciano. Halos kasing edad lang ito ng tatay ni Onad. Hindi ito nagsalita, pero sapat na ang presensya nito para matahimik ang lahat. Si Jomar ay di makatingin sa lalaki, samantalang ang dalawa naman na sina Dindo at Kaloy ay unti-unti nang umatras at tumakbo palayo. Takot ang mga bata kay Mang Ponciano. Kilala kasi itong masama ang ugali at masungit na tao. Pero ang pinaka nakakatakot sa kanya ay ang malaking pilat na palihis mula sa kanyang kaliwang mata pababa sa leeg. Nanlilisik ang kanyang malalaking mga mata na parang laging galit na galit at handang manita. May mga kwento-kwento tungkol sa lalaking ito na palaging nakikita tuwing madaling araw na may daladalang sako na wala namang makapagsabi kung ano ang laman. Dahil sa kakaibang gawi at itsura niya, ang mga matatanda sa baryo ay ginawa siyang panakot sa mga makukulit na bata. Itinanim sa mga isipan nila na ito ay nangangain ng batang pasaway. Kaya naman, madalas ay iniiwasan siya ng mga ito at kapag napapadaan sa kalsada, kusa silang umiiwas o tumatakbo palayo. Tulad ng ginawa ng mga batang kakampi ni Jomar. Samantala, tumayo ang lalaki sa tabi ni Onad. Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa dalawa, parang may inaalam o sinusukat sa mata ng mga bata. Ano bang kaguluhan ito? Kanina ko pa kayo naririnig mula doon sa bahay ko. Ang iingay nyo! Ikaw, Onad! Alam ba ito ng tatay mo? Hindi po. Wala po dito si tatay eh. Wala dito ang tatay mo, kaya nakikipag-away ka. Malakas din pala ang loob mo, bata. Marunong ka rin pala lumaban. Po, kasi po Mang Ponciano itong si Jomar po eh. Gusto niya pong kunin yung alaga ko. Kaya ka nakikipagbasagan ng muka. At ikaw naman, Jomar, anong ginagawa mo dito? Kasi Manahimik na kayong dalawa, ha? Ayoko ng maingay. At sa susunod na mag-aaway kayo, huwag dito. Dumayo kayo doon sa malayong lugar. Dahil uulitin ko, ayoko ng ingay. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. Pagkatapos sumagot ni Jomar, ay kumaripas na ito ng takbo. Naiwang mag-isa si Onad katabi ang kinatatakutang lalaki. Tumahimik ang paligid. Wala na ang mga pasaway na bata. Pero si Mang Ponciano, nanatiling nakatayo sa tabi ni Onad. Dahan-dahang tumingin ang bata sa lalaki. Napansin niyang nakatitig ito sa kanyang kamay. Kay Sinag. Tumikhim si Mang Ponciano. Pagong mo yan? Hindi agad sumagot si Onad. Pero bago pa siya makapagsalita, nagsalita ng muli si Mang Ponciano. Ginto ang pangalan ng pagong na yan. Alam mo bang akin yan? Matagal ko na siyang hinahanap. Halos mag-iisang buwan na siyang nawawala. Narito lang pala sa'yo. Po, Ninakaw mo ba yan? Saan mo kinuha yan? naku nagkakamali po kayo. Akin po itong pagong at hindi po siya si Ginto. Siya po si Sinag. Siya si Ginto. Huwag ka na magsinungaling, bata. Kilalang kilala ko kung sino ang alaga ko. At nag-iisa lang yan na pagong na kulay ginto. Mas lalong kinabahan si Onad sa kanyang narinig. Naalala niya bigla ang sinabi ng kanyang Lola Milagros na iilan lang ang pwedeng makakita ng tunay na anyo ng pagong. Ibalik mo sa akin yan! Nagdadalawang isip si Onad kung maniniwala ba siya o hindi. Pero bago pa siya makapagdesisyon na ibigay sa lalaki si Sinag, may napansin siyang kakaiba sa lalaki. Parang kakaiba
ang ipinapakita nitong interes sa pagong. Naramdaman niyang parang may mas malalim pang dahilan kung bakit niya ito gustong makuha. Bigla ring naramdaman ng bata na umiinit ang bahay ng pagong. Napatingin siyang muli kay Mang Ponciano. Pasensya na po, Mang Ponciano. Pero alaga ko po si Sinag. Sa akin po siya talaga. Nanggaling po siya sa gubat at hindi po siya galing sa bahay niyo. Ang pagong na yan, akin yan. Ako ang nagpalaki niyan. Ibalik mo siya sa akin. Biglang inabot ng matanda ang kanyang kamay para kuwanin si Sinag. Ngunit mas lalong humigpit ang hawak ni Onad dito. Wag po! Wag niyo siyang kunin sa akin. Hintayin na lang po natin si tatay at si lola. Hindi ko po ibibigay sa inyo to hanggat wala po sila. Nagtama ang kanilang mga mata. Malalaki at matatalim ang mga mata ni Mang Ponciano. Parang gusto siyang balaan sa tingin pa lang. Ngunit hindi nagpatinag ang bata. Inipon niya ang buong lakas niya at tapang para makipagtitigan ng diretso dito. Mata sa mata. Nagawa niya ang bagay na yon dahil sa matinding pag-aalala niya para kay Sinag. Lalo pat alam niyang may sakit at nangihina ang pagong. Ayaw din niyang mailayo ito sa kanya. Sinusubukan mo ba talaga ako, bata? Siguro naman, kilala mo ko, hindi ba? Alam mo kung ano kaya kong gawin. Isusumbong kita sa lola ko. At sa tingin mo, natatakot ako sa kanya. Matanda na ang lola mo at maski isa siyang magaling na albularya, sinasabi ko na sa'yo, hindi niya ako kaya. Kaya ibigay mo na sa akin yan. Akin na! Ibigay mo na ang pagong ko! Napaatras si Onad ng kaunti, pero nanatiling mahigpit ang pagkakahawak niya sa kanyang pagong. Hindi, hindi! Hindi sa isisinag! Nagsisinungaling ka lang! At kung sakali man na ikaw nga ang tunay na may-ari nito, hindi na po kayo karapat-dapat na maging amo niya kasi pinabayaan niyo siya eh. Saka tignan niyo, mas gusto niya ako kaysa sa inyo. Natatakot siya sa inyo. Ah! Ba't ang dami mo ba sinasabi? Akin nasabi yan eh! Hindi! May ilang segundong katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Nagkasubukan ang kanilang mga tingin. Hindi mo naiintindihan, bata. Hindi yan ordinaryong pagong. Pagsisisihan mo ang pag-aalaga mo sa kanya. Maniwala ka sa akin. Hindi totoo yan. Sinungaling po kayo. Hindi ako nagsisinungaling. Ipapahamak ka niyan. Wala po akong pakialam. Hindi ako natatakot. Kaya pakiusap po. Huwag niyo na po siyang kunin sa akin na sapilitan. Hintayin na lang po natin si tatay at lola. Napapikit si Mang Ponciano. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. Tandaan mo, ang araw na ito, bata. Tandaan mo! Pagkatapos sabihin yon, ay tumalikod na ang matandang lalaki. Mabigat ang mga hakbang nito palayo. Hindi na rin ito lumingon. Naiwan si Onad. Yakap pa rin ang pagong na si Sinag. Tahimik lang ang pagong sa kanyang bisig. Inilagay ito ng bata sa kanyang palad at dahan-dahang hinimas ang likod. Nakita niyang kumislap ang gilid ng bahay nito at napatingin si Onad. Sinag, akong bahala sa'yo. Hindi kita pababayaan, promise. Muli niyang niyakap ang kanyang pagong. Ramdam niya ang init ng araw, pero mas ramdam niya ang init sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tapang. Sa unang pagkakataon, kahit wala ang kanyang ama at lola, nagawa niyang ipaglaban ang sarili niya at ang kanyang alaga laban kina Jomar at kay Mang Ponciano. Hindi siya natakot, hindi siya umatras. Pumasok na siya sa loob ng bahay nila, kasama si Sinag. Pagkalipas ng ilang oras, dumating na rin sa wakas ang kanyang ama. Dumiretso ito sa kusina at naupo. Agad niyang inilabas sa bag ang pera at sinimulang bilangin yon. Hay! Aba, ayos ah! Ayos na ayos talaga! Lumapit si Onad. Hindi siya agad napansin ng ama.
Tila sobrang saya nito sa kinita mula sa pagbibenta ng mga inaning palay. Sa kabila ng pananabik ni Onad, nasabihin dito ang tungkol sa nangyari kanina, ay hindi niya maituloy-tuloy. Abala kasi ang kanyang ama, ni hindi man lang siya tinapunan ng tingin nito. Dahil doon ay bumalik siya sa sala at tumanaw sa bintana. Lumipas ang ilang minuto, ay nakita niya si Mang Ponciano na naglalakad sa tapat ng kanilang bahay. Napahinto ito saglit at tumingin sa kanya ng matalim. Kinabahan si Onad. Napalunok siya ng kanyang laway. Maya-maya pa ay isang tricycle ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Bumaba mula roon ang kanyang lola. Agad-agad ay lumabas ang bata para salubungin ang matandang babae. Pagbukas ng pinto, napansin na kagad nito ang putok niyang labi. Aba, apo, ano nangyari sa labi mo? Lola, kasi kanina po sina Jomar, pumunta po sila dito. Gusto po nilang kunin si Sinag. Mga walang yang yun talaga. Hindi na talaga nadadala mga batang yon. Pero Lola, lumaban po ako. Hindi po ako pumayag na makuha po nila si Sinag. Nakipag-away po ako, Lola. Talaga? Abe, ang galing naman pala ng apo ko ngayon. Alam mo na pala kung paano ipagtanggol ang sarili mo at si Sinag. Tama yan na po. Huwag kang papaapi sa kahit na sino. Opo, Lola. Ang kaso po, natalo po nila ako 3 po kasi sila. Pinagtulungan po nila ako kaya heto po ang napala ko. Pumutok po ang labi ko. Nakagat ko po kasi nung sinuntok po ako ni Jomar sa pangay. Ano ka mo? Sinuntok ka sa panga? Opo, saka sinipa po ako ni Nakaloy at Dindo. Apat hindi tama yon. Pinagtulungan ka pala. Yung tatay mo nasan? Nasa kusina po. Alam na ba niyang nangyari sa'yo? Hindi pa po, Lola eh. May ginagawa po kasi siya. Agad na pinuntahan ni Lola Milagros ang kanyang anak at pagdating doon ay hinarap niya si Mang Karding at pinagsabihan. Hoy, ikaw magaling na lalaki. Abalang-abala ka dito. Hindi mo man lang napansin ang anak mo. Ha? Bakit, Tinay? Ano po bang nangyari? Abay, pinuntahan na naman siya dito ng mga batang pasaway na yon at inaway. Muntik daw kunin si Sinag. Baka naman pwede nating bigyan ng leksyon ng mga batang yon. Abay, sinaktan na naman ang anak mo. Puntahan natin sila sa bahay nila. Lola, tatay, wag na po. Wag niyo na po silang puntahan. Kaya ko na naman na po eh. Saka ginawa ko na po ang paglaban sa kanila. Sigurado po ako na hindi na po nila uulitin yung ginawa nila sa akin. Ano ka mo, anak? Nilabanan mo sila? Totoo ba yun, anak? Aba, ang galing ng ginawa mo. Sa wakas, nagmana ka na sa akin, anak. Tama yan. Huwag mong hayaan na inaapi-api ka lang ng mga batang yon, ha? Sabihin mo sa akin, kapag inulit pa nila, mananagot na talaga sila sa akin. Opo, tay. Salamat po. Pati na rin po sa inyo, Lola. Napalakas niyo po ang loob ko. Ay, siya nga po pala. May isa pa po nangyari kanina. Ano pa, anak? Dumating po dito si Mang Ponciano. Kaya tumakbo po yung 3. Naiwan po kaming 2 ni Mang Ponciano tapos sabi niya po sa kanya daw po si Sinag. Ang pangalan daw po nitong totoo ay Ginto. Matagal na daw po niyang hinahanap ito at gusto niya pong kunin sa akin. Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Lola Milagros. Napalitan ito ng pagkabigla. Si Ponciano? Sinabi niya nga sa kanya si Sinag. Tumango si Onad. Hindi niya na napigilang ikwento lahat kung paano siya tinakot ng matanda, kung paano sinabi nitong siya ang tunay na may-ari ng pagong, at kung paano siya pinilit na ibigay ito. Opo, Lola. Pero hindi ko po binigay. Sabi ko po, hintayin niya po si tatay o ikaw. Ayoko pong ibigay si Sinag eh. Ano sabi niya? Hindi daw po siya natatakot sa inyo, Lola. Ano ka mo? Sinabi niya yun? Sa akin niya sabihin yun. Hindi ko siya uurungan.
Oh, sandali lang, sandali lang. Humilahon ka muna dyan, Kardeng. Huwag tayo magpadalos-dalos at magpadala sa galit. Eh, inay, hindi naman pwede yung ganun. Kinakaya-kaya niya ang mga tao. Ako ang kalabanin niya nang makita niya ang hinahanap niya. Hindi na yan kailangan, Kardeng. Nagawa naman ng anak mong ipagtanggol ang sarili niya. Hindi rin nila naipilit na kunin si Sinag. Pero Apo, simula ngayon, kapag lumapit pa uli sa'yo si Ponsano, umiwas ka sa kanya, Han. Layuan mo siya. At kung talagang may gagawin siya sa'yo, sabihin mo agad sa akin at ako ang bahala. Lola, totoo po bang masama po si Mang Ponciano? Bakit po takot sa kanya ang lahat? Dahil yon sa mga kumakalat na kwento tungkol sa kanya, Apo. Marami siyang ginagawa noon at ngayon nakakaiba. Pero ako, hindi ako takot sa kanya. Kaya ko siyang harapin. Magtutuos kaming dalawa kapag kinanti ka niya. Tumango si Onad. Pinisil ni Lola Milagros ang kanyang kamay. Doon niya naramdaman ang lakas. Doon siya muling kumalma. Nawala ang takot niya at sandaling nakalimutan ang mga banta ni Mang Ponciano. Mabilis na lumipas ang mga oras. Gabi na at tahimik na ang buong paligid sa baryo. Kakaiba ang katahimikan ng mga oras na yon. Wala ng tao sa labas. Halos nakapatay na rin ang mga ilaw sa mga kabahayan. Ang tanging naririnig na lang ay ang mga huni ng mga panggabing hayop at ang mangilan-ngilan na tahulan ng mga aso. Si Mang Karding ay nakapwesto na sa lumang sofa sa sala, habang si Lola Milagros naman ay nasa sarili na nitong silid. Si Onad ay nasa munti na rin niyang kwarto. Sa ibaba ng kanyang papag ay naroon ang batsyang pinaglalagyan niya kay Sinag. Ipinasok niya ito doon. Mas naging panatag siya na walang mangyayaring masama sa alaga niya kapag nasa loob ito ng bahay. Sinag, ayos ka lang ba dyan? Tinignan ni Onad ang pagong. Gumalaw ito ng bahagya at inilabas ang ulo. Napangiti si Onad at inabot ito. Hinimas niya ang likod ni Sinag. Nang matapos yun, ay inayos na niya ang sarili. Muli siyang nahiga at tumitig sa bubong. Dumaan sa isip niya ang muka ni Mang Ponciano. Ang matalim nitong titig at ang mga sinabi nito sa kanya. Siginto daw si Sinag. Para namang totoo na mag-aalaga siya ng pagong sa sama ng ugali niyang yun. Hindi ako naniniwala na kaya niyang mag-alaga ng hayop. Napaismid ang bata. Maya-maya ay naramdaman niyang bumigat ang kanyang talukap. Pipikit na sana siya ngunit bigla siyang napamulat nang biglang may kumalabog sa itaas ng kanilang bubong. Malakas yun. Halos mapatalon din siya mula sa kanyang pagkakahiga. Naramdaman niya ang bahagyang pag-uga ng bubong nila na parang may mabigat na nilalang na bumagsak doon. Kasunod ng tunog na yon ay ang malakas na kalampag na parang binabaklas ang kanilang yero. Hala! Ano yun? Agad na bumangon ang bata at lumabas sa kanyang silid. Bitbit si Sinag. Naabutan niya ang kanyang ama na alerto na din. Hawak nito sa kamay ang isang matalas na itak. Bumukas na rin ang pinto ni Lola Milagros at lumabas. May hawak na latigo na yari sa buntot ng pagi. Ano nangyayari, Tay? Ano po yung nasa bubong natin? Manahimik ka lang, anak. Huwag kang gagawa ng kahit na anong ingay. Isang malalim at nakakatakot na ungol ang kanilang narinig, kasabay ng malalakas pa ring kalampag sa yero. Tay, natatakot na po ako. Huwag kang matakot. Hindi ka namin pababayaan ng lola mo. Tay, ano po ba yun? May mabangis bang hayop sa taas ng bubong natin? Nanginginig na sa takot ang bata. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Humigpit ang hawak niya kay Sinag. Muli ay naramdaman niyang mainit na naman ang bahay ng kanyang pagong. Ilang sandali pa ay parang biglang may tumalon at lumundag sa lupa. Dinig na dinig nila ang malakas na pagbagsak nito at ang mabigat nitong mga yabag. Maya-maya
ay may kumaluskos na sa kanilang dingding. Tila yun naman ang pinagdiskitahan ng kung sino mang nasa labas ng kanilang bahay na sirain. Nang pakinggan itong mabuti ni Onad ay tila may matatalas na kuko na kumakaskas. Para bang sinusubukan itong butasin ang dingding ng kanilang bahay gamit ang matatalas at mahahaba nitong kuko. Dahan-dahang lumapit si Mang Karding sa tabi ng bintana at sumilip doon. Karding, anong nakikita mo? Wala, Nay. Wala akong nakikita. Muli silang nakarinig ng malakas na kalabog. Parang sinusuntok-suntok ang kanilang bahay. Mas malakas, mas mapangahas. Kasabay din ito ang mas malakas na atungal na parang galing sa boses na nasa hukay. Parang isang halimaw na gutom at hayok sa laman. Ako po, Diyos ko! Agad na nagtipon sila sa gitna ng sala. Si Onad ay halos idikit ang sarili sa kanyang lola. Lola! Lola, natatakot po ako! Huwag kang matakot. Yag nilalag sa labas. Lalo siyang lalakas kapag nakaramdam ka ng takot. Maging matapang ka, Apo. Hindi kita pababayaan. Hindi pa rin tumigil ang nilalang na yon sa kanyang ginagawa. Inay, mukhang sinusubukan niyang pumasok sa bahay natin. Subukan niya lang pumasok. Hindi ko siya uurungan. Tumayo ng tuwid ang matanda at tila handang-handa ng makipagsagupaan. Sige, pumasok ka. Subukan mo. Biglang tumahimik ang paligid. Ngunit saglit lang yon. Dahil makaraan lang ang ilang segundo, isang malakas na hangin ang kanilang naramdaman. Parang may ipo-ipong dumaan sa itaas ng kanilang bahay. Kasunod nito ay parang may matatalas na kuko ang kumakalmot sa kanilang bubong. Umaalingasaw na rin sa kabuuan ng bahay ang isang nakakasulasok na amoy. Malansa ito, amoy dugo na maasim at bulok na laman ng patay na hayop. Humanda kayo. Mukhang hindi titigil ang hayop na yan. Biglang napalingon si Onad sa kanyang lola nang marinig niyang malakas itong nagdasal. Nakapikit si Lola Milagros, hawak-hawak pa rin ang latigo. Pagkatapos ng dasal, tumingala si Lola Milagros sa bubong. Tumingin doon si Onad. Doon niya nakita, may butas na sa bubong nila. At sa mismong butas na yon, dahan-dahang lumulusot ang isang mahaba at matulis na kuko. Maitim ito, parang tuyong kahoy, ngunit may mapula-pulang dulo na parang may dugo. Hala! Lola, Tay! Ano yun? Hindi niya na napigilan ang mapaatras habang hawak-hawak pa rin si Sinag. Biglang iwinasiwas ni Lola Milagros ang hawak nitong buntot pagi. Wala ka makukuha ditong hayop ka. Umalis ka! Ngunit sa halip na lumayo, mas naging malakas ang galaw sa bubong. Nag-umpisa ng umalog ang bubong nila. Parang inuuga ito ng kung anong halimaw. Lahat sila ay natigilan. Napasigaw si Onad nang biglang may kumalmot sa mismong bintana ng sala. Sa pagkakataong yun, ay napagtanto nilang hindi lang iisang nilalang ang nasa labas ng bahay nila. Nasabi ni Lola Milagros na maaaring 2 o 3 ito. Bigla nilang napansin ang isang kakaibang paggalaw mula sa ilalim ng pinto. Mula sa siwang ay unti-unting lumulusot ang isang anino. Itim, mahaba at baluktot ang katawan. Para itong gumagapang, nakatungo at tila hindi normal ang kilos. Ang leeg nito ay mahaba at tila pilit na ipinapasok ang sarili sa loob ng bahay. Ngunit ang mas nakakatakot sa lahat ay ang 2 bilog na pulang liwanag sa tuktok ng aninong yun. Parang mga matang nagbabaga sa dilim. Hindi gumagalaw ang liwanag, pero ramdam nilang nakatitig ito sa kanila. Mabilis na umaksyon si Lola Milagros. Lumapit siya sa pinto at buong tapang na hinampas ang aninong pumapasok gamit ang kanyang latigo. Tumama ang buntot pagi sa saig, eksakto sa ibabaw ng anino. Saglit na nawala ang pulang liwanag, napaurong ang anino, gumapang pabalik
sa labas ng pinto. Inay! Aswang yan! O anak, at mukhang mga veteranong aswang ang mga ito. Malamang ay nalaban na nilang may makapangyariang aninaw dito sa bahay natin. Napatingin si Lola Milagros sa kanyang apo na hawak pa rin ang alaga nitong pagong. Ingatan mo si Sinag, apo. Kahit na anong mangyari, wag na wag mo siyang bibitiwan. Sa sinabing yun ng kanyang lola, lalong lumakas ang kaba ni Onad. Hindi siya nakapagsalita. Parang napako ang kanyang mga paa sa sahig. Ngunit hindi nga niya binitiwan si Sinag. Protektado niya ang kanyang alaga. Ramdam niya ang mainit na katawan nito. At sa gitna ng takot, may narinig siyang tila mahina at hindi pangkaraniwang ungol mula sa pagong. Ngunit hindi niya na ito nabigyan ng pansin dahil muling umingay sa labas. Napasigaw si Onad nang muling makita ang butas sa bubong. May pulang liwanag na nakasilip doon. Tay! Sa bubong! Anak nang, hindi pa talaga kayo sumusuko! Bantayan mo ang anak mo, Kanding. May kukunin lamang ako. Tumakbo si Lola Milagros palapit sa maliit nilang altar. Dinampot niya ang ilang piraso ng tuyong dahon ng laurel. Doon, sinindihan ito. Naglabas ito ng puting usok at matapang na amoy. Nilagay niya ito sa isang platito at iniikot sa loob ng bahay. Napatitig si Onad sa kanyang lola. Humanga siya sa katapangan ng matanda. Maya-maya ay tumahimik ulit ang paligid. Sa kinatatayuan, palihim na bumulong si Onad sa kanyang pagong. Sinag, natatakot ka ba? Huwag kang matakot, ha? Si Lola at si Tatay ang bahala sa atin. Kayang-kaya nilang lumaban. Pagkatapos umikot ng kanyang lola, ay pumunta ito sa kusina at kinuha ang garapon ng asin. Umusal ito ng dasal at nagsaboy ng asin sa mga bintana at pinto. Ganon din sa bubong. Ang pulang liwanag sa bubong ay biglang nawala. Lumipas ang ilang minuto. Naging tahimik ang buong paligid. Lahat sila ay nakikiramdam. Lola? Tay? Umalis na po ba sila? Hindi tayo sigurado, anak. Hindi tayo pwedeng magpakampante. Huwag kayong mag-alala. Wala na silang magagawa. Selyado na ng orasyon at asin ang lahat ng pwede nilang pasukan. Hindi na sila basta-bastang makakapasok sa bahay natin. Ay, naku. Salamat naman kung ganun, Lola. Nay, sigurado ka bang hindi na sila makakapasok dito sa bahay natin? Hindi na, anak. Dahil selyado na ito. Mga hayop na mga aswang na yan, ah! Ang tatapang nila! Talagang hinarap ka nila, inay. Hindi sila takot sa'yo. Matagal na panahon na nang huli akong makainkwentro ng aswang. Napuksa ko na ang karamihan sa kanila noon. At yung iba naman, malubha ko na sugatan. Ang akala ko, hindi na sila magbabalik pa. Posibleng naramdaman nga nila na malapit nang maipasa ng aninaw ang kapangyarihan nito sa bagong tagapangalaga. At kapag nangyari yon, tapos na sila. Ano po, Lola? Tapos na po sila? Bakit po? Ano po bang mangyayari kapag naipasa na ang kapangyarihan sa bago nitong tagapangalaga? Apo, malakas ang kapangyarihan ng ganitong pagong. Hindi ito kayang tumbasan ng kahit na anong itim na kapangyarihan at mahika ng mga aswang. Kaya kung mapupunta ito sa bagong tagapangalaga, wala na silang magiging laban. Kaya po ba si Sinag ang pinupunterya nila? Gusto nila siyang kunin para po di maipasa sa akin ng mutya? Bata lang naman po ako, Lola eh. Ano pong dapat nilang ikatakot sa akin? Huwag mong babaliitin ang sarili mo, Apo. Dahil maski bata, basta busilak at buo ang loob, kaya mong lumaban sa mga masasama. Talaga po? Oo naman. Maniwala ka sa akin, Apo. Kapag nasa iyo na ang mutya, kakatakutan ka ng mga aswang na yan. Ipinatong ni Lola Milagros ang kanyang kamay sa ulo ng kanyang apo at bahagyang ginulo ito. Nang ibaba niya ang kamay,
Doon naramdaman ni Onad ang biglang pag-ihip ng malamig na hangin. Biglang nabaling ang paningin niya sa hawak na pagong. Napansin niyang kumikislap ang balat nito. Tila may maliliit na butil ng liwanag na lumulutang mula sa katawan ni Sinag. At ang dati nitong maitim na balat ay naging kakulay ng kanyang bahay, kulay ginto. Pero unti-unti itong kumukupas, parang nagiging kulay abo. Naramdaman din ng bata na lumamig ang katawan ni Sinag. Lola? Lola, teka lang. Bakit parang ang lamig ni Sinag? Dahan-dahang hinawakan ni Lola Milagros ang pagong at naramdaman nga niya ang lamig. Para siyang may hawak na isang tipak ng yelo. Lola, bakit po ganun? Ano po nangyayari sa kanya? Napailing ang matanda nang makita niyang hindi na kumikilos ang pagong. Nakapikit na ang mga mata nito at ang mga paa nito ay nakatiklop. Wala na siya, Apo. Patay na siya. Po! Patay na po si Sinag! Bumagsak ang luha mula sa mga mata niya. Paulit-ulit na niyugyug niya si Sinag. Si Tatay Karding ay napayuko na lamang. Ramdam niya ang sakit na nararamdaman ng kanyang anak. Tahan na, Apo. Di ba sinabi ko naman sa'yo na talagang anumang oras ay mamamatay na siya? Opo, Lola. Pero masakit pa din po eh. Para po ako namatayan ng isang kaibigan. Hindi ko po akalain na ganun kabilis siyang mawawala sa akin, Lola. Huwag ka nang malungkot, Apo. Dahil sigurado ko, pamaya-maya lamang ay makakasama mo na ulit siya. Po? Paano po? Mabubuhay po ba ulit siya? Hindi literal na mabubuhay, Onad. Pero ang kanyang mutya, ang kanyang kapangyarihan ay mapapasayo. Mananatili ito sa iyo habang buhay. Kaya para mo na rin siyang kasama. Kaya huwag ka nang malungkot. Niyakap ni Onad ang katawan ni Sinag at umiyak siya ng umiyak. Ngunit bigla siyang huminto nang makita niyang nagliwanag itong muli. Parang may munting mga apoy na sumiklab sa mismong katawan ni Sinag. Unti-unti ang pagong ay tila naging pulbos. Apo, tingnan mo. Namangha sila nang makitang tila naging gintong alikabok ito at lumutang sa hangin. Nagpaikot-ikot ito sa katawan ni Onad mula paa hanggang sa kanyang ulo. Hala! Ano po nangyayari, Lola? Sa palagay ko, ay paraan niya yan para makapagpaalam sa iyo. Ang alikabok ay tila buhay, parang munting alitap-tap na umaakyat pa itaas. Umikot pa ulit ito sa kabuuan ng bahay, sa kadahan-dahang naglaho. Ang pagkamangha ay muling napalitan ulit ng lungkot. Lola, wala na talaga siya. Iniwan na niya talaga ako. Itinaas ni Onad ang naiwang gininto ang bahay ni Sinag. Bigla, mula sa ilalim nito ay may nalaglag, isang maliit at kumikislap na bato. Napatingin silang lahat sa bagay na yon. Ayan na, Apo, ang mutya. Talagang nasa loob pala ito ng bahay niya. Dahan-dahang dinampot ito ni Lola Milagros, ngunit nang mahawakan niya ito, ay bigla din niyang nabitiwan. Arvin, napaso ako. Napakagat siya sa labi habang tinitignan ang bahagyang paltos sa kanyang palad. Ayaw akong tanggapin ng mutya. Mukhang ikaw lang, Apo, ang may karapatang humawak nito. Dahil ikaw ang tagapagmana. Tumingin si Onad sa kanyang lola. Nag-aalanganin siya ng una, pero kinuha din niya ang mutya gamit ang parehong kamay. Nang mahawakan niya ito, isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Mainit nga ang mutya, pero hindi siya napapasok o nasasaktan. Lola, parang may nakahawak po sa kamay ko. Mainit pero hindi po ako napapaso. Sa'yo na nga talaga yan, Apo. Ikaw na ang bagong tagapangalaga ng mutya.
Ingatan mo yan at alagaan mo mabuti, ha? Huwag mong hahayaan na mapasakabay yan ng mga masasamang nilalang. Akin na po talaga to. Pero paano ko naman po ito gagamitin? Makikita mo ang kapangyarihan nito sa oras na kailanganin mo na. At dapat mo lang matutunan, kailangan mong maniwala sa kakayahan mo at sa iyong mutya. Apo, simula bukas, hindi na muna ako magtitinda sa palengke. Kailangan mo na kitang maihanda. Kailangan mong matuto kung paano lumaban na ginagamit ang lakas kasabay ng isip. Kaya ko po ba ito, Lola? Hindi mo masyadong mabigat ang responsibilidad na to para po sa akin? Walang ibinibigay ang tadhana na hindi mo kayang buhatin, Apo. Kaya ka napili na mutya kasi alam niyang kaya mo. Napatingin si Onad. Naging sunod-sunod ang pagtango nito at pagkatapos nun ay niyakap siya ng kanyang lola at sumunod naman ang kanyang ama. Salamat po sa inyong dalawa, Lola, Tatay. Salamat po sa pagpapalakas niyo ng loob ko. Kung wala po kayo, sigurado po, hindi ko po kakayanin to. Walang anuman yun, anak. Tungkulin namin na ihanda ka at gabayan sa tamang landas. Mahal na mahal ka namin, anak. Muli, isang mahigpit na yakap ang kanilang pinagsaluhan bago sila tahimik na bumalik sa kani-kanilang silid para muling matulog. Mahaba pa ang gabi, kailangan pa nilang magpahinga. Kinabukasan, tila walang nagbago ang mga tao sa baryo, walang kaide-ideya na may nangyaring pagsalakay ng mga aswang sa bahay nila Onad. Para sa kanila, normal lang ang araw na yon. Pero para kay Onad, simula sa araw na yon, marami nang magbabago. Nakatayo siya sa may balkonahe nila. Hawak ang mutya na isinabit sa isang itim na lubid at ginawang kwintas. Nakatingin siya sa langit, iniisip si Sinag. Apo, ilimin mo muna itong gatas mo. Salamat po, Lola. Pagkaabot ng isang basong gatas, ay aalis na sana si Lola Milagros, pero tinawag siya ni Onad. Lola, bakit po parang walang alam ang mga tao dito sa nangyari sa atin kagabi? Hindi talaga nila malalaban, Apo. Dahil na mga aswang, may mahika sila na kayang magtago ng ingay. Ganun po pala yun? Oo, Apo. Kaya nilang dayain ang mga tunog para malaya silang makapambiktima. Pero Lola, tama po ba na ilihim din natin sa kanila yung mga nangyari? Hindi na nila kailangan malaman yon. Ayaw natin na madamay sila. Ayaw natin na maging magulo ang baryo na to. Pero Lola, paano po kung bumalik po yung mga aswang? Paano kung di na po tayo ang puntiryahin nila? Paano makakapaghanda po yung mga tao? Hindi na nila kailangan maghanda. Dahil ikaw na mismo ang poprotekta sa kanila ng tahimik. Tulad ng ginawa ko noon, Apo. Tahimik lang ako nakipaglaban sa mga aswang. At yun na rin ang magiging responsibilidad mo ngayon. Kailangan mong ipagtanggol at bantayan ang baryong ito, maski hindi nila alam. Lahat po ba ng antingero, ganito po ang buhay? Oo, Apo. Pero kaya mo yan. Kaya mong harapin ang dilim dahil may liwanag kang hawak. At alam mo ba, na isa sa pinakamasayang pakiramdam sa mundong ito ay yung malaman mong may buhay kang naisalba. Tumango si Onad. Unti-unti ay naintindihan na niya ang kakaharapin niyang buhay. Susubukan ko po, Lola. Kahit natatakot ako. Natural lang matakot, Apo. Pero lagi mong tatandaan, nandito lamang si Lola. Handa akong gabayan at samahan ka. Nagpasalamat si Onad sa kanyang lola. Umupo ang matanda sa kanyang tabi at doon na rin ito ininom ang kanyang kape. Mabilis na lumipas ang mga araw. Ang maglola, nagsimula na rin mag-aral ng mga orasyon. Naging tahimik naman ang buong baryo. Wala nang nangyaring pag-atake at labis ang naging pasasalamat ni Lola Milagros
dahil malaking bagay ang katahimikang yon para mas lalo niyang maihanda ang katawan at isip ng kanyang apo, ang bagong tagapagligtas ng baryo. At isang araw tinawag ni Lola Milagros ang kanyang apo. Pumasok sila sa maliit na aklatan ng kanyang lola. May ibibigay nga pala ako sa iyo, apo. Ano po yun, Lola? Lumapit ang matanda sa isang sagradong kabinet. Binuksan niya yon at kinuha mula doon ang sandata na nakalagay pa sa kaluban. Hinugot niya mula doon ang isang espada na magkabilaan ang talim. Agad na pinagpawisan si Onad nang makita ang sandatang inilabas ng kanyang lola. Lola, bakit po kayo may ganyan? Hindi ba't sinabi ko nga sa iyo? Dati akong lumilipol ng aswang. Ito ang sandata kong ginagamit doon. At ngayon, apo, ipinapamana ko na ito sa iyo. Talaga po? Salamat po, Lola. Pero Lola, ang laki naman po niyan. Parang hindi ko po kayang buhatin. Saka parang natatakot po ako. Parang espada po yan ng isang mandirigma eh. Totoo na bang espada ito ng isang mandirigma, apo? Hindi ba't ikaw ay isa na ngayong mandirigma? Huwag kang matakot sa sandatang ito. Dahil kakampi mo ito. Ito ang magiging kasama mo sa pakikipaglaban. Pinalapit ng matanda ang kanyang apo. Ipinahawak niya ito kay Onad. O heto, apo. Hawakan mo. Subukan mo damhin kung ano ang sinasabi nito sa'yo. Nang mahawakan ni Onad ang sandata, labis ang pagtataka niya. Bigla siyang natigilan. Hindi siya nakaramdam ng kahit na anong bigat. Parang isa lamang itong patpat na laruan sa kanyang mga kamay. Hindi rin siya nahirapang iwas-iwas ito sa hangin. Kumakapit ito sa kanyang palad na tila bahagi ng kanyang katawan. Ang bawat galaw niya ay sinusundan ng espada. Pinanood siya ng kanyang lola na may bahagyang ngiti sa labi. Handang-handa ka na nga, apo. Tumigil si Onad sa kanyang ginagawa at hinarap ang kanyang lola. Huminga siya ng malalim at bahagyang tumango. Muli niyang tinignan ang espadang hawak. Tapos na ang kanilang pag-iensayo sa araw na yon. Tahimik silang lumabas mula sa silid. Pagsapit ng gabi, bago siya pumikit upang matulog, maingat niyang inilapag ang espada sa tabi ng kanyang higaan. Nasa loob ito ng matibay na kaluban. Ang hawakan ay nakapaling sa direksyong madili niya itong mahagilap kung sakaling kailanganin. Saglit pa siyang tumitig dito bago marahang ipinikit ang kanyang mga mata. Tahimik ang gabing yun. Walang nagbabadyang panganib, kaya't naging kampante si Onad. Ngunit hindi pa man nagtatagal, biglang naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mutya. Napansin din niyang umaandap-andap ang liwanag nito. Mabilis siyang bumangon at kumatok sa kwarto ng kanyang lola. Ipinakita niya ang kanyang mutya. Agad na nagsabi ang matanda na dumating na ang oras na kinakatakutan nila. Sumalakay na naman ang mga aswang. Agad siyang nagbulsa ng langis na madalas niyang ginagamit bilang pangunang lunas kapag siya ay nasusugatan. Samantala, narinig ni Mang Karding ang dalawa, kaya naman bago lumabas ang maglola, kinausap niya ang mga ito. Sasama ako sa inyo. Tay, kaya na po namin ito ni Lola. Anak, pagbigyan mo sana ako. Gusto ko mapanood ang unang laban mo. Kunwari ka pa. Gusto mo lang ba siguro na ligtas yung anak mo? Kaya gusto mong sumama? Napakamot sa ulo si Mang Karding, pero hindi na rin siya pinigilan ni Lola Milagros. Hinayaan niya na itong sumama. Naglakad sila sa labas at nagmasid sa paligid. Maya-maya, napansin ni Onad na tila gumagalaw ang mutya sa kanyang dibdib. Inilabas niya ito. Husang lumutang ang mutya, parang nagtuturo ng direksyon. Lola, tignan niyo po. Itong mutya po nakaturo po dun sa gubat. Kung ganon,
ay alam niya kung nasaan ang kalaban natin. Tara, sundin natin siya. Tumakbo sila. Sinundan nila kung saan nakaturo ang mutya. Pumasok sila sa madilim na bahagi ng gubat. Doon nga nila nakita ang isang nakakakilabot na tagpo. Isang batang lalaki ang bitbit ng isang nilalang na may mahahabang kuko. Kaanyo nito ang aninong sumalakay sa bahay ni na Lola Milagros. Payat, mahaba ang katawan at leeg na may mapupulang mga mata. Lola! Ang aswang! Walang alinlangan, tumalon si Onad papunta sa halimaw. Sa mismong sandaling yon, nagliwanag ang kanyang katawan. Nabalot siya ng isang gintong baluti. Makapal, parang bahay ng pagong. Ang mga gilid nito ay may disenyong tila kaliskis, makintab at mukhang matibay. Nagulat ang aswang sa biglang pagsulpot niya. Nabitiwan ito ang bata. Humarap ito kay Onad at nagpakawala ng isang malakas na hiyaw, galit na galit. Bigla itong umatake. Sumugod gamit ang matutulis niyang mga kuko. Kinalmot niya ang katawan ni Onad, pero bigla itong natigilan nang biglang maputol ang kanyang mga kuko. Umatungal ang aswang ng napakalakas. Muli nitong sinubukang kagatin ang balikat ng bata, pero tulad sa kanyang mga kuko, nabasag din ang kanyang mga ngipin. Nawalan ng silbi ang kanyang mga pangil. Napangiti si Lola Milagros, ganun din si Mang Karding. Tuwang-tuwa sila sa pinapakitang tapang ni Onad. Nang makitang nakalamang na ang apo, lumapit ang matanda sa batang dapat sana ay bibiktimahin ng aswang. Nagulat siya nang makilala ang bata. Ang mga sugat nito ay agad niyang nilapatan ng paunang lunas. Napalingon siya ulit sa naglalaban matapos niyang gamutin ang bata. Mabilis ang galaw ng aswang, pero ginamit ni Onad ang orasyong itinuro ng kanyang lola. Sa tulong nito, napabagal niya ang galaw ng halimaw. Madali na itong nababasa ni Onad. Kaagad na inilabas ni Onad ang espada sa kanyang likod at isinaksak ito sa balikat ng halimaw. Umuhol ito ng dahil sa labis na sakit. Tumalsik ang itim nitong dugo. Pugutan mo ng ulo, apo, para matapos na ang laban. Ngunit natigilan si Onad. Hindi niya kayang tapusin ang buhay nito. Sa halip, hinayaan niyang dahan-dahang nagbago ang anyo ng aswang. Bumalik ito sa pagiging anyong tao. Nanlaki ang mga mata ni Onad nang makilala ang tunay na anyo ng aswang. Mang Ponciano? Hindi siya makapaniwala na totoo nga ang mga balitang kumakalat tungkol sa matanda. Sinasabi ko na nga ba ikaw na naman ang pasimuno ng gulo dito sa baryo. Nagmulat ng mga mata si Mang Ponciano. Nanghihina ito. Akala ko ba may kasunduan na tayo? Na mananahimik ka na at hindi naman bibiktima pa ng mga tao? Ano to, Ponciano? Nanlaki ang mga mata ni Onad nang marinig ang sinabi ng kanyang lola. Alam pala nitong aswang si Mang Ponciano. Napatingin ng bata sa mukha ng lalaki at biglang naisip na marahil ay kagagawan ng kanyang lola ang mahabang peklat sa mukha nito. Ngumisi ng bahagya si Mang Ponciano at napatingin kay Onad. Nakaramdam ng panibugo ang bata. Bakit, Mang Ponciano? Bakit ka nang bibiktima ng mga kababaryo mo? Hindi ko mapigilan. Hindi ko kaya. May mga kasama ka pa ba? Madami. Maraming aswang dito sa baryo. Hindi lang ako. Pagkasambit ng mga salitang yon, tuluyang pumikit na ang matandang aswang. Gustuin man ni Onad na isalba ang buhay nito, ay wala na siyang nagawa. Sa huling segundo ng buhay ni Mang Ponciano, binalot ito ng liwanag na nanggagaling sa mutya. Unti-unting natunaw ang katawan nito at doon na nagtapos ang unang laban ni Onad. Paglingon niya sa kanyang lola at tatay, agad niyang napansin na nakatingin sa kanya ang batang biktima ng aswang. Yun ay walang iba
kundi ang laging nambubuli sa kanya na si Jomar. Gulat na gulat ang bata habang nakatitig kay Onad. Hindi ito makapaniwala sa kanyang nakita. Ngunit ilang saglit pa ay tila siya ay biglang naimasmasan. Napagtanto ni Jomar na iniligtas siya ng batang palagi niyang sinasaktan at tinaaway. Bigla itong tumakbo at niyakap si Onad. Napahagulgol ito ng malakas. Salamat! Salamat, Onad, ha? Akala ko mamamatay na talaga ako kanina eh. Hindi nagsalita si Onad. Tahimik lang ito habang hinahaplos ang balikat ni Jomar. Sa kanyang loob, masayang masaya siya. Ngunit sa kabila ng saya, bigla niyang naalala ang sabi ni Mang Ponciano. Marami pa sila. Napagtanto niyang nagsisimula pa lang ang kanyang laban. Pero handa siya. Handa na siyang protektahan ang baryo sa abot ng kanyang makakaya. Bago sila maghiwalay sa gabing yun, isa lang ang naging pakiusap ni Onad kay Jomar. Jomar, may hihilingin sana ako sa iyo eh. Sana, manatiling sikreto ang lahat ng nakita mo ngayong gabi ha. Napakunot ang noo ng bata. Halatang may gusto pa sana siyang itanong, ngunit nakita niya ang seryoso at mariing tingin ni Onad. Kaya't tumango na lamang ito. Napangiti si Onad at marahang tumango rin. Ang dahilan ng kahilingang yun ay ayaw ni Lola Milagros na kumalat ang balita tungkol sa mga aswang. Ayaw niyang lumikha ng takot. Hindi nila layuning maging bayani sa mata ng madla. Isa lang ang gusto nila, ang magligtas ng mga inosente ng tahimik. Matapos ang ilang araw, wala nang nangyaring kaguluhan sa baryo. Palaging nag-aabang ang maglola ng mga bagong banta o muling pagsalakay ng mga natitirang aswang. Ngunit nanatiling tahimik ang baryo. Naisip ni Lola Milagros na marahil ay nalaman na ng mga aswang na nasa kamay na ng bagong tagapangalaga ang mutya at ang lahat ng kapangyarihan ng aninaw. Kaya kusa na silang umalis. Marahil ay humanap na ng ibang lugar. Kasabay nito, ilang kapitbahay nila at residente ang halos sabay-sabay na nawala at lumipat. Samantala, si Onad, unti-unti na ring bumalik sa normal ang kanyang buhay. Pero may nagbago. Hindi na siya inaaway ni Jomar. Sa katunayan nga, naging malapit sila sa isa't isa. Halos araw-araw ay nagpupunta sa kanila si Jomar. Tumutulong ito sa pagtatanim niya ng mga halaman at sa pagpapakain ni Onad sa kanyang mga alaga. At minsan, kapag kasama ni Jomar sina Dindo at Kaloy, inaaya na rin nila si Onad na maglaro. Baliwala sa kanila ang kanyang kapansanan. Hindi na ito naging hadlang para hindi siya tanggapin. Sa mga mata ng kanyang mga kaibigan, si Onad ay hindi na naiiba. Kaya naman, sa kabila ng bigat ng responsibilidad na dala niya bilang tagapangalaga ng mutya ng pagong at tagapagtanggol ng baryo, naging masaya na rin ang kanyang kabataan. Nagkaroon siya ng mga taong nagmamahal at nagpapahalaga sa kanya. Naging buo na rin sa wakas ang mundo niya. Nagkaroon ng saysay ang kanyang buhay at nagkaroon na siya ng maraming dahilan para ngumiti. At lahat ng pagbabagong yun ay dahil sa kanyang mutya. Napatingin siya sa langit at umusal ng pasasalamat para kay Sinag, na ngayon ay parte na ng kanyang pagkatao at kasama sa pakikipaglaban sa mga kampon ng kadiliman.